hindi ito love scam. Hindi po. Diskumpiyado lang po ako talaga. Doon po sa FedEx Davao po na humawak po ng aking package. Lahat po kasi ng criteria sa love scam, sir, ay na kay Ma'am Maria. Yung pong boyfriend ko, hindi po alam na byuda po ko. Alam po niya dalaga po ko. Anong tingin niyo ho rito, sir, sa mga ganitong klaseng modus? Based sir sa sinabi ninyo, lahat ng indicators po ay nagtuturo na ito isang love scam. Kakaibang sumbong to. Ang inirereklamo, bitag investigator. Kapag mali ang aking bitag investigator dito, para sa langaw to, gagamitin ko sa tao. Ako mismo kakastigo live. Bago yan, naritong detalye ng sumbong, panoorin. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng open investigation. Si Bitag dyan ay nag-iisang lalaking nakaupo at puti yung kanyang mask. Hiniwalay natin. Itong mga tatlo na to, ang mga investigator din na nag-imbestiga, sila yung sinasabing mga internal affairs ng Bitag. Si Bitag Ana, si Bitag Kate, si Bitag Jane. Yan ho. At sila ho, mga Bitagger. Ngayon, ako'y magsasabi sa inyo, pag seryoso ho to, kapag inirereklamo ho mga staff, hindi ho namin kinukonsente. Talagang sinisiguro namin na talagang yung mga reklamo at sumbong, kayo ho'y mapagsilbihan. Wala hong ditong cover-up. Alam mo, Maria Victoria, open investigation to, ihalalantad ko, ihaharap ko ngayon mga staff ko rito. Ano bang sinabi sa iyo ni Bitag Jan? Sabi po ni Bitag Jan na red flag tulo po. Pero hindi po ako naniniwala, boss vendor po. Kasi po, talaga po may package po padala sa akin po. So saan daw ngayon yung package na yan? January 31 po, nandito po sa Davao. Pero hindi ko po maibigay yung huli pong payment. Ibinalik po nila ng Sabado sa Indonesia po. Ngayon po dumating po ngayong araw na to sa Custom Indonesia. Nag-message po sila, nandito po ulit yung package ko po. Pinalik sa kanila. Ano ba itong boyfriend mo, Indonesian? Vietnamese po siya na nasa London po. Kayo ba'y nagkaroon na ng relasyon sa pamamagitan lamang ng online or bumisita na siya sa bansa? Sa online po. Pagdating po siya ngayon pong ngayong April po. Nag-video call na ba siya sa'yo? Opo. Yung pong picture po niya sa video call, magkamukha naman po sila. Isa lang po sila. Sinabi nga po niya sa akin na may padala po siya nung pa pong May 16 last year, 2021. May Ang sabi 16? po niya sa akin, naabangan ko na yung package niya dahil nga po padating na. Pinadiretso nga po ng Pilipinas. Pero nung nag-email po siya dun sa FedEx ng London, nagulat na lang po siya nang sabihin na dadaan po raw yung package sa Indonesia. Ngayon po yung package po ngayon, binalik po nung Davao FX po sa Indonesia po, custom pooling ngayon. Binalik sa Indonesia. Email Bakit hindi po raw ako. dumating yung package? Dahil po raw kailangan
Ano naman daw po ako magbayad ng delay fee. Nangingi po na sila ng additional 5,000 na naman po sa akin. Nakapagbigay ka na ba? Nauna? Wala pa. Nagbigay na po ako nung nauna po. 26,000 na po na ibigay ko. So ano ngayon ang gusto mong sabihin kay Bitag Jan? Kumprontahin mo. Si Bitag Jan po. Sige. Naman po akong reklamo kay Bitag Jan. In-interview nga po ako ni Bitag Jan. Masaya nga po ako kasi binigyan po ako ng pansin ni Bitag Jan nang magsumbong po ako. Pero sinabi po niya nung una na ayaw niya maniwala kasi nga po raw red flag. Sinabi ko naman po kay Bitag Jan, hindi naman po lahat red flag. Paano na po yung tao na talagang may package na biktima lang po ng panloloko, hindi ba ako pwedeng bigyan ng pagkakataon para matulungan po na makuha po yung package ko doon sa mga taong lumoloko po sa akin. Okay, yung tao sige. pong nagpadala, Sige. kilala ko na po siya. Sige. Na almost 1 year na pong may get na kilala ko po. Makaawa pa nga po siya doon sa package po niya. Kayo ba engaged na? Engaged na po kami. Tapos engaged yung na. pong package po, nandoon po yung gold ring. Sa makatuwid, hindi mo pala nirereklamo to. Kasi kung nirereklamo to, malapit kong abutin lang to, gaganituhin ko lang to. Ganito, kakausapin ko muna dito si Bitag Ana, Bitag Kate at Bitag Jane. Kasi sila ngayon nag-imbestiga at nakaabot sa akin. At gusto kong malaman kung mga tao ko nagtatrabaho ng tama o hindi. First of all, sir, sangayon din kami dun sa sinabi ni Bitag Jan na talagang red flag. Yung package dapat, ano po yun, hindi talaga nakamaleta. Dapat nakasealed po yan. Then, second po, yung sinasabi ni ma'am na may lamang pera yung package na nagkakalaga ng 500,000 po na nilagay lang doon mismo sa package. Ayun po ay isang, dapat magduda na po tayo. Then yung sinasabi niyang gold ring at mga alahas, hindi po dapat po yun nilalagay doon sa package, sir. Yun po yung unang ano. Then, sir, yung nakausap niya na sinasabing FedEx po, sir, sa Indonesia, na yun po yung nagpadala ng bagahe niya, idinaan po sa Davao. So malaki po yung ano natin dito sa Manila na FedEx, sir. So bakit kailangang idaan pa ng Indonesia yung package niya? Then ang sinabi po ni ma'am, hinold yung kanyang package sa Indonesia ng Central Bank ng Indonesia kasi nakitaan nga daw po ng malaking halaga ng pera. Yun po yung sinabi ni ma'am. Narinig mo ang sinasabi ni Bitag Ana. Kung bakit sinasabi nila red flag, dapat daw naka-sealed muna. Yun sa investigasyon, ano? At yung gold ring, hindi basta-basta pinapadala yung nakapackage. At yung FedEx, medyo may mga inconsistency rito. Pati Bangko Sentral ng Indonesia makikialam sa perang pinadadala. Hindi naman siguro anong pakialam ng Bangko Sentral or Central Bank ng Indonesia sa bagahe na pinapadala nitong boyfriend mong Vietnamese. Sinasagot ka ng mga investigator ko rin, Internal Affairs, kung bakit red flag yung sinasabi rito sa iyo. Si Bitag Kate, gano'n bang tingin mo? Red flag ba to? Yes, sir. May nakita talaga tayong red flags dun sa reklamo ni Ma'am Maria. Of course, sir, nahingi tayo ng ebidensya. Kung may kausap talaga siya sa FedEx. Okay. Ang na-provide po na evidence ay mga email thread po ng FedEx at saka ni Ma'am Maria. Okay. Ngayon, sir, malaking pagtataka po sa atin kung bakit Tagalog po yung language na ginamit sa email. And then, sir, yung mga grammar, mali po. Talagang hindi po talaga maganda yung pagkaka-email sa kanya. Kaya talagang red flag para sa atin yun. Victoria, red flag dahil una, sa FedEx, Tagalog. Di marunong ba mag-Tagalog yung boyfriend mo? Yung FedEx po nagtagalog. Yung po boyfriend ko po, English po magsalita. Pakiwari mo, mali yung sinasabing ni Bitag Kate na etong pangyayari ito, hindi ito love scam. Hindi po. Diskumpiyado lang po ako talaga. Doon po sa FedEx Davao po na humawak po ng aking package. FedEx Davao po talaga ang may kalokohan po. Finding mo rito, Bitag Jane. Sir, basically talagang red flag po siya. Kasi sir, kahit anong balikbayan box or any package na ipapadala, lalo na FedEx ay kilala pong pagpadalahan talaga ng mga OFW or kahit ano pong padalahan. Ngayon sir, hinihingan po kasi siya ng pera. Series of money na hinihingan ka. Pinadalan ka nga para magkaroon ka ng, alam mo yon, gamit or whatsoever kung anong nandoon. Pero ikaw po yung hinihinga nung padalahan, which is wrong. And then, sir, GCash po ang ginagamit. Sa London po, FedEx,
or Indonesia, I don't think so na they have this kind of app po na padalahan din ng pera. And lahat po kasi ng criteria sa love scam, sir, ay na kay Ma'am Maria. Byuda, mag-isa. So this is the kind of person po na talagang tina-target. Yung pong boyfriend ko, hindi po alam na byuda po ko. Alam po niya dalaga po ko. Alam ng boyfriend mo ang GCash, kahit hindi siya Pilipino. Hindi po niya alam po yung tungkol sa GCash. Ang meron lang pong nakano ng GCash na yan, yun lang pong Indonesia. Saka po itong... So, ito sino pong sa palagay mo sa ng Indonesia? Davao. Kasi una, nagbayad ka na ng 26,000, sabi mo, hindi ba? Tapos sinundan ulit ito, sinisingil ka ng 5,000 at 10,000. Walang katapusan na panghuhut-hut Ito po ng yan, pera to ng FedEx, ano? Sa Davao po yan, Davao FedEx po. Gusto mo bang orasyonan kita? Kasi kuminsan pag ang taong nasa sobra ng love scam, hindi niya na kuminsan nakikita yung totoo at saka yung katang-isip. Boss, unang nakita ko talagang red flag, boss, dun sa sumbong niya is dadalhin daw sa Supreme Court yung package niya pag hindi siya nagbayad. Dun po talaga ako naging doubtful. Sa Supreme Court Yes, sir. ng Davao. Sa Davao. Yes, sir. May Supreme Court ang Davao. Yes, sir. Maria, wala namang Supreme Court ang Davao. Dito sa Pilipinas, sa Manila, ang Supreme Court. Di ka ba nag-ano doon? Ang Supreme Court nandito. Ano masasabi mo rito, Maria? Alam ko nga po na niloko po ako ng FedEx Davao, kaya nga po nirereklamo ko po sila sa inyo. Pero po yung package po na padala, totoo po may package po ko. Bitag Kate, basahin mo nga tong isa, si Giovanni, ano ba to? Sabi po ni Giovanni Palerio, be aware sa love scam. Ha ha ha, marami na ang naloko dyan, Sir Ben. Pag ayaw makinig yung babae na yan, huwag nyo nang tulungan. Bahala na siya mag-solve ng problem niya. Ito naman, mapayapa, basahin mo ngayon, Lucy. Paborito mo to. Sino mo to? Adi Valesa. Inaanak ni Ben Tulfo. Pasensya na po pero sarado po ang isip ni nanay dahil nabulag na siya sa pag-ibig, boss. Tama po ang bitag investigators. Talagang mapayapa nga siya. Parang mahirap paniwalaan to, Maria eh. Kaya parang binibigyan ka namin ng pagkakataon. Inimbestigahan ko yung mga staff ko dahil sa'yo. Ang sabi mo sa akin dati, ayaw mong maniwala, kay Boss Ben ka lang maniniwala. Ngayon po, pinagbigyan ka ng pagkakataon na makausap si Boss. Narinig din naman yung mga comments. Sana po, ma-realize nyo na kung ano yung mali dun sa, or pagkukulang dun sa problema natin. Sir, meron lang po kami idudulog siguro ay sa parting to, sir. Ipapaliwanag na siya shortcut. Nandyan ho kasi yung isa ho siyang biktima raw ng kapabayaan daw ng Federal Express, sabi niya. Pero ang inirereklamo niya, sir, nasa UK, boyfriend niya na hindi niya pa nakikita, usap-usap lang sila online, nagpadala daw, sir, ng engagement ring at package at napunta raw sa Davao at pagkatapos, ibinalik daw sa Indonesia yung package. Naglalaman daw ng engagement ring. Nakabayad na ho siya ng 25,000 at hininga na siya ng 10,000, 5,000. Isang taon na, sir. Anong tingin niyo ho rito, sir, sa mga ganitong klaseng modus? Based, sir, sa sinabi ninyo, lahat ng indicators po ay nagtuturo na ito isang love scam. Ayaw ho niyang maniwala until investigation is going to be done. So, we decided to call you, sir. Siguro, kayo na lang ho makakapagsabi sa kanya. Sa linya ho siya ng telepono. Maria Victoria Abad, bahala na ho. Kausapin niyo si Police Brigadier General Robert Rodriguez. Siya yung director ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maaaring makakatulong siya ngayon sa problema mo. Idulog niyo ngayon kay General. Hello, General Rodriguez. Hinihingi po kasi ng tulong para po, para ma-detect po yung mga Davao Express po na nagawak po ng package ko na kasi talaga naman po dumating yung pong package. Ang problema po nga, nung hindi ko naibigay yung huling hinihiling po nila at nalaman po nga nila na ang sabi ko sa kanila na paghahandaan ko po ulit yung pera na kukunin ko sa tanggapan nila yung package, ibinalik po nila ito sa Indonesia. Padating lang po nila ng package ko po sa Indonesia. Nung kung pinadala po nila yung pabalik sa Indonesia po nung nakaraang Sabado. Siguro, ma'am, para makasiguro tayo na yung problema ninyo ay talagang
hindi love scam. Pero based doon sa initial na sinabi sa akin, talaga pong yan ang elements po ng love scam. Pwede po kayong dumulog sa office namin and ipoprove namin sa inyo na talagang love scam yung nangyari sa inyo. Mag-cooperate lang kayo sa amin and tutulungan namin kayo. Kung talagang hindi ho love scam yan, talagang totoo yan, tutulungan namin kayo na ma-recover yung package ninyo. Pero kung love scam yan, gagawa namin ng paraan na mahuli namin yung nanluloko sa inyo. Ang katotohanan po kasi, nandiyan po ang Diyos. Totoo po na may package po na meron pong package na dumating. Biktima lang po kami ng panloloko po ng FedEx na magmula sa global na Indonesia papunta po ng Davao po. Paano niya nasabing totoo yung package? Natagal ko na po alam na totoo po yung package. Saka yung tao pong nagpadala, malinis po ang pagkatao niya. Kilala ko na po siya. Yung po mukha po niya, saka yung po pagkatao po niya, isa lang po. Kung talagang totoo po yan, hindi na po babagsak sa amin yung trabaho, but I assure you na tutulungan namin kayo na ma-recover yung package. Okay. Pero ang gusto ko lang na mag-cooperate po kayo. Sige, ganito lang, Maria. Okay, anong masasabi mo? Okay, sige, parting shot para sa iyo, Jan. Para kay Maria Victoria. Sige, anong parting shot mo sa kanya? Miss Maria Victoria, good luck mo lang po. And I hope nakatulong po yung programa namin sa inyo na mailapit kayo sa tamang ahensya ng gobyerno. Okay, si Vitag Jane. Good luck, ma'am. Tsaka yun nga, laging maging paladuda. No? Yun. Huwag basta-basta maniniwala, okay? Okay, Para rin Vitag. sa inyo po yun. Okay, Vitag Kate. Good luck po, Ma'am Maria. Yun lang po. Okay. Ito naman, ito. Si Vitag Ana. First of all, good luck. Sana ma-retrieve mo nga yung package mo. Then second, good luck din sa love life mo. Sana matuloy din yung kasal ninyo po. Sana all po. Ako naman, wanna ko say, good luck. Well, Thank you po sa tulong po. ano ba man, ipo-forward namin yan at makakausap mo na yung pinakamataas ng PNP Anti-Cybercrime Group. Higit sa sumbungan, imbestigahan at ang mga reklamo. Abay, totoo hindi, nandito lamang ang aming tropa na mga bitagers. Ayan, nakita niyo na. Sana all. Hashtag! Ipabitag mo.